SOP o yun pong, tanong, ano mo, statement of the problem. Tapos ang tanong po na inyong gagawin ay 3 to 4 question, kasama po ang tanong tungkol sa inyong output doon sa 3 to 4 question. Ang tanong po dapat na inyong nabuo ay nagsisimula lamang sa ano, paano, at bakit. Ano po, so 'pag mayroon pa po tayong matitirang oras mamaya sa atin pong klase, inaasahan ko po na kahit ilan sa inyo ay makapagpa-check. Kung hindi man po ay hanggang bukas sa ating face-to-face ay mayroon akong ma-checkan at ma-approban dahil hanggang bukas lang po ang checking ng SOP po ninyo. Naintindihan po ba 2205? Opo, ma'am. Yes po. Okay, so ngayon po tayo po ay magtatalakay ng unit number 4 na kung saan ito po ay may kinalaman sa mga review sa mga batayang kaalaman tungkol po sa pananaliksik. Bago po tayo magsimula ng ating talakayan, meron po akong inihanda na 2 katanungan na may kinalaman po sa ating paksa. Ang una pong tanong ay ano ang pananaliksik? Para po sa inyo bilang isang mag-aaral na hindi lang naman po ngayon nakasalamuha ang terminolohiyang ito, paano nyo po bibigyang kahulugan or ipaliliwanag man lamang ang kahulugan ng pananaliksik? Magkamit. Magkamit. Wala or hino? Para sa akin po, ma'am, ay ang pananaliksik po ay ang paghahanap po ng sagot. Yan, ang pananaliksik daw ay paghahanap ng sagot sa katanungan na inyong nabuo sa inyo pong statement of the problem. Ano, ganoon din sagot ang inyong hahanapin sa tanong na nabubuo sa inyong mga isipan habang kayo nagagawa ng isang pananaliksik. Bukod doon, ano pa, Teberio? Tiberio? Marikina? Yung pananaliksik po is paghahanap po ng solusyon sa isang problema po. Okay, so tama. Ito po ay paghahanap ng solusyon tungkol po sa isang usapin or isang problema. Ngayon, narito naman po ang aking ikalawang katanungan. Ito po ay may kinalaman sa inyong opinion tungkol sa kahalagahan ng pananaliksik. Para po sa inyo, ano po ang kahalagahan ng isang pagsasagawa ng isang pananaliksik o research? Sevilla. Sevilla. Mutya. Manalo. Ang ang ano po, yung pagpapaunlad po ng kaalaman po at saka po pagbutas po ng mga suliranin po. Okay, so dahil sa pananaliksik mapapaunlad ang ating kaalaman o madaragdagan ang ating kaalaman. Bukod doon, ano pa? Agila. Hmm.
Yan, ganoon din tuturuan din kayo pagdating sa usaping pang-interpretasyon. Ano, so simulan na po natin ito sa isang kasaysayan, maikling kasaysayan kung paano nagsimula na magkaroon ng isang gawaing pananaliksik sa atin pong bansa, maging sa iba pang mga bansa sa ating lipunan. So sinasabi po na nagsimula po ang gawaing pananaliksik noong magsimulang magtanong ang mga sinaunang Pilipino. Ibig sabihin noong unang panahon ang simpleng pagtatanong-tanong ng kahit simpleng bagay ay nangangahulugan na ikaw ay nananaliksik. Hanggang sa kasalukuyan naman po ito po ay inia-apply pa din. Ano, natutunan na lamang po ng tao na bumuo ng maayos na structure ng isang pananaliksik. Ano, pero kung atin pong titingnan, batay sa pinagmulan ng pananaliksik, ang simpleng pagtatanong-tanong ay nangangahulugan na tayo po ay nananaliksik na. Kahit yung simpleng pagtatanong ng pangalan, ng lugar, ibig sabihin nananaliksik po tayo. Pero sa formal na usapin ng pagsasagawa ng pananaliksik, alam naman po natin na mahabang proseso po ang inilalaan dito sapagkat maraming kabanata ang mga pananaliksik na ginagawa at may proseso po ang pagsasagawa nito. Hindi po ito natatapos lamang pag gusto po natin. Ano, meron pong maayos na proseso tayong sinusunod sa paggawa ng pananaliksik. Ayon po kay Good at Skates taong 1972, yes, ano po yon, Mr. Yes, ano po yon, Mr. Tiberio? Okay, so ayon po kay Good Escape taong 1972, sinasabi po niya na the purpose of research is to serve man and the goal of research is to the good life. Ibig sabihin kaya merong isinasagawang pananaliksik ay para paglingkuran tayong mga tao para sa hinaharap o para sa future ay hindi tayo mahirapan at maibigay kung ano man ang pangangailangan na kailangan po ng sangkatauhan. Ano po, next naman po, hinuhubog po nito ang kamalayan ng isang mananaliksik tungo sa isang mahusay na Ma'am Elsbeth daw po. Hinuhubog dito ang kamalayan ng isang mananaliksik tungo sa isang mahusay na paglalapat ng interpretasyon. Ibig sabihin, dahil sa pananaliksik, natututunan po nating magsagawa ng interpretasyon. Una, kapag po tayo ay maghahanap ng mga supporting details na atin pong ilalagay sa ating pananaliksik. Ikalawa naman po, sa resulta po ng ating pangangalap ng datos sa ating mga respondente, diga ini-interpret po natin kung bakit ganon ang kinalabasan ng ating at may objetibong investigasyon. Bakit kaya niya nasabi na dapat kapag tayo ay nananaliksik, maging maingat, maging masistematiko at gumamit ng objetibong investigasyon? Panopio. Para po sa akin, dapat pong maging maingat, masistematiko at maging objektibo po sa pagsasagawa ng investigasyon sapagkat may mga sensitibo po kasing kunyari po nagsasagawa kayo ng isang interview. May mga sabihin na po nating iba po yung relihiyon ng ini-interview nyo tapos may nasabi po kayo na parang sensitive po pala sa kanila. So dapat po maging aware po tayo kung sino po yung ini-interview natin at yung mga masama pala yung dating, parang kung masama pala yung dating sa kanila. Yun lang po. Iba pang kasagutan. Bakit dapat kapag tayo nagawa ng pananaliksik, dapat maingat, masistematiko at gumagamit ng objetibong investigasyon esplana? Hello po, ma'am. Dinig po ako. Mm. Ano po, para po sa akin, kaya po kailangan
maayos po, maingat, masistematiko at obehetibong investigasyon. Kasi po, yung mga nakapaloob po sa pananaliksik ay maaari pong ginagamit bilang parang tawag dito. Yung mga datos po nito ay ginagamit din po sa mga sa mga future na research po, ganun po. Tapos parang nagiging batayan po ito ng karamihan at ng mga tao sa kanilang kaalaman po. Okay, so tama po iyon. Dahil ang pananaliksik ay hindi lamang kayo ang gagamit. Sa hinaharap, pwede din po itong maging sanggunian. Ang mas malinaw na paliwanag po diyan kapag po tayo ay nagsasagawa ng isang pananaliksik. Una, bakit kailangang maingat? Para tama ang mga impormasyon na ating maibahagi sa babasa ng ating pananaliksik. Ikalawa, masistematiko. Bakit? Sapagkat may sinusunod po tayong proseso. Hindi po tayo pwedeng pumunta sa Kabanata 5 nang wala po ang Chapter 1 to 4. Objektibong investigasyon naman, ito po ay tumutukoy sa maayos na pagpili ng paraan kung paano kayo mangangalap ng impormasyon. Dapat alam ninyo ang gagamitin ninyong pamamaraan kung paano kayo makakapangalap ng impormasyon. Ayon naman kay Nuncio, dinagdagan niya na ang pananaliksik ay isang lohikal na proseso ng paghahanap ng objektibong sagot. Ibig sabihin, objektibong sagot, pinakawastong sagot sa katanungan. Kaya po tayo ay may guide question which is yung statement of the problem para alam natin kung hanggang saan ang boundaries lamang ng ibabahagi natin at kung hanggang saan ang ating tatalakayin at pag-aaralan lamang. Next, ayon naman kay Aquino, ang pananaliksik ay sistematikong paghahanap ng mahalagang impormasyon higil sa isang tiyak na paksa o suliranin. Narito naman po ang tatlong paraan sa pangangalap ng impormasyon. Una, kinakailangan po na maging sistematiko po tayo. Ibig sabihin, kinakailangang sumunod tayo sa maayos na proseso ng pangangalap ng datos. Isang paalaala lang po para sa inyo, kung kayo po ay magse-survey o magi-interview, dapat na validate po ang inyong survey questionnaire at ganoon din dapat na validate din ang question ninyo para po sa inyong gagawing interview. At ang magbabalidate po noon, walang iba kundi ako po. Next, ikalawa, matalino. Ang matalinong tinutukoy po dito ay hindi yung talino na kung saan dapat magaling ka academically. So hindi po. Ang matalino na tinutukoy po dito, dapat ikaw bilang isang mananaliksik ay may kaalaman tungkol sa paksa na iyong pag-aaralan. Bakit dapat mong malaman? Para alam mo kung ano ang dapat mong o dapat alam mo ang target na masasagot mo. Next, ethical. Sa ethical naman, ito po ay tumutukoy sa katapatan. Kapag kayo po ay mangangalap ng datos, dapat po kayo ay matapat. Una, sa mga supporting details, wag niyo pong baguhin ang mga pangalan at year na inyong ilalagay doon. Dapat ay wasto. Isa pa, sa katapatan, pag magpapasagot kayo ng inyong questionnaire, ay magpasagot po, hindi yung kayo ang nagsasagot. Nagkakaintindihan po ba tayo? Nakakasunod, 2205? Opo, ma'am. Okay, next. Narito naman po ang mga layunin ng pananaliksik. Meron po itong 10 layunin at kung inyo pong mapapansin, nauulit lamang po ang ibinabahaging impormasyon. Kagaya po nung una, kaya daw po tayo nagsasaliksik ay upang makadiskubre ng mga bagong kaalaman. Siyempre, dahil questionable yun sa atin, hindi malinaw sa atin ang nilalaman at ang isang bagay, kaya tayo nagsasagawa ng isang pananaliksik. Ikalawa, upang makakita ng sagot sa suliranin o sa problema. Ikatlo, para makabuo tayo ng instrumento o produkto which is yung magsisilbi ninyong
output. Kaya kayo po ay tinatanong ko kung ano po ang magsisilbing output o kapakinabangan dun sa gagawin ninyong pananaliksik. Bahagi po iyon. Next, para makatuklas ng hindi pa nakikilangang substance o elements. Ito naman, ano po, dahil kaya tayo nagsasagawa ng pananaliksik para meron tayong bagong impormasyon na makuha. Ganon din yung ikalima naman, maaaring may kaalaman na tayo sa paksa pero pwede ding madagdagan ito kapag tayo ay nanaliksik. Ika-anim, makalikha ng batayan ng pagpapasya sa kalakalan, industriya, edukasyon. So ito po yung tinutukoy ni Mr. Esplana na pwedeng maging sanggunian ng ibang ating binubuong pananaliksik. Ikapito, kaya po tayo nagkakaroon ng pananaliksik dahil sa curiosity natin. So dapat kapag tayo nagsagawa ng pananaliksik, masatisfy yung kuryosidad natin bilang isang mananaliksik. Next, mapalawak at ma-verify ang mga umiiral na kaalaman. Ikasiyam, upang mapaunlad ang sariling kaalaman at ang suli ay upang mabatid ang lawak ng kaalaman natin bilang isang mag-aaral tungkol sa isang partikular na bagay. Next, sinasabi po na sa paaralan, karaniwan po na requirement dito ang pagsasagawa ng isang pananaliksik. Totoo naman, dahil hindi lamang naman sa Filipino kayo magsasagawa ng pananaliksik. Sa hinaharap, pag kayo naging third year and fourth year student na, meron din po kayong gagawing pananaliksik na may kinalaman naman sa kurso na inyong kinukuha. Ito ay upang mapayabong ang kaalaman ng isang mag-aaral tungkol sa isang paksa at ganoon din upang siya ay makapagbigay din ng kaalaman sa mga susunod pang henerasyon. Ganoon rin, dadagdag pa upang madagdagan din ang pangangailangan natin dito sa ating lipunan. Narito naman po ang mga katangian ng pananaliksik. Una, systematic. Bakit nga po systematic? Dahil may sinusunod pong maayos na proseso. Kontrolado. Bakit? Dahil lahat ng variable na sinusuri ay kailangang maging constant. Naka-aligned lamang sa iisa. Kumbaga sa isang nangangarap, iisa lang yung goal niya. Bawal lumiko. Empirical, dapat maging katanggap-tanggap ang paraan ng pangangalap ng datos na ating ginawa. Kung ang applicable po ay survey, di mag-survey. Kung ang applicable po ay interview, di mag-interview po. Hindi naman applicable ay ipupush pa. Next, kasanayan sa pananaliksik. Marami po tayong kasanayan sa pananaliksik. Ito pong 6 na ito. Iisa pa po ang nagagawa natin which is pagpili po ng paksa. So kayo ay hinayaan kong pumili ng paksa. Ngayon, hindi ko nababasahin kung ano man ang nasa PowerPoint presentation. Gusto ko po kayo ang mag-share kung bakit at kung paano kayo pumili ng inyong paksa. Yung ibang section, ang mga sagot nila ay kaya daw yun ang naging paksa nila ay madali. Ang sanggunian, yung isa malapit sa interes. So, gusto ko po mag-share po kayo. Tatawag po ako by group. So, group number 1 muna po. Mag-raise hand nga po lahat ng group number 1. Uulitin ko po, mag-raise hand po lahat ng group number 1. Iisa ang group 1. Yes, Mr. Ramasanta. Po, ma'am. Ikaw. Wait lang po. Siguro po, ma'am, dahil ito po yung nakikita namin na medyo wala pa pong masyadong gumagawa ng pananaliksik po. Kumbaga, mas medyo para po din may makasalamuha din po namin yung para magkaintindihan din po kami ng mga nga po, bilingual po. Gay po. Ha? Medyo magulo ang iyong kasagutan.
Ano ba ang aking tanong? Ano ang tanong? Mr. Roma Santa. Dahil po ito ano ma'am, dahil po ito ay relevant po ngayon dahil po gawa ng mga LGBT ngayon dahil po lumalaki po yung lumalaki po ang group po ngayon para po medyo matutukan din po. Bakit nga yun? Anong dahilan? Di mo ba nakuha ang aking tanong, Mr. Ramasanta? Group number 2. Sino ang group 2 dyan? Sino ang mga group 2? Paresan po ako. Uulitin ko po, ang ibabahagi ninyo ay dahilan kung bakit iyon ang inyong naging paksa. O nagbigay ako ng halimbawa dahil po mamalapit sa interes naming magkakagrupo. Magayon po ang iniintay kong sagot mula sa inyo. Ano po? Gonsalvo. Pinili po namin ma'am yung paksa dahil po napansin po namin ang diversidad po ng lahi sa Bat State U Alangilan at ano rin po dahil napapanahon din po yung paggamit ng dialektong Taglish dahil yumayabong po ang teknolohiya na alam naman po natin na wikang Ingles po mostly ang ginagamit sa teknolohiya. Yun po. Okay, so sa group 2, ang kanilang naging pamamaraan, kaya yun ang naging paksa dahil ito ay napapanahon. Ano? Napapanahong usapin. Ano po? Next, group number 3. Thank you, group number 2. Group number 3. Sino ang mga group 3? Lilima ang group 3. Bakit? Magkamit. 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 Ano na? Ekinan. Ekinan. Wala, ayaw. O siya, di hindi. Group number 4. Yeah. Sino ang group number 4?
Dadalawa ang group number 4. Apat. Mr. Tiberio. Tiberio. Ayaw din. O siya. Ano, Rico? Ma'am. Kaya po ang pangkaksa namin ay tungkol sa epekto ng bilingualismo po sa pag-unawa sa wika at komunikasyon sa social media. Kasi po ito po ay mahalaga dahil po sa paglago ng globalisasyon at pagtaas po ng intersection sa iba't ibang kultura po. Bakit yun ang inyong pinag-aralan? Dahil ano, malapit ba Dahil sa po, interes, madali ang sanggunian, ano? dahil po ang pagsasaliksik po sa epekto nito ay makakatulong po sa pag-unawa sa kung paano nakakaapekto ng bilingualismo po sa paraan po ng pakipagtalastasan o pakipag-usap at pagpapahayag po ng mga tao sa online. Pati na rin po sa kanilang mga pananaw at karanasan po sa digital na mundo. O, next, group number 5. Thank you for 5. Thank you. Saking. Hello po. Rinig po ba ako? Mm. Ayun po. Ang napili po namin topic ay tungkol po sa sa wikang Ingles bilang inang wika po. At ang po namin ay ang gusto po namin malaman ang epekto po nito sa pag-aaral at pag-unlad ng mga foreigner students po sa Bat State U. Ito po ang pinili naming topic kasi po personally po kaibigan ko po kasi si Adham and kaklase din po namin siya sa ibang subject. And medyo pansin po namin hirap po siyang intindihan ng lesson, especially kapag may mga times na hindi maiwasang magtagalog po ang prof. Kaya po gusto po namin malaman ang experience niya upang makaisip po kami ng paraan kung paano po kami makakatulong. Ganun po. Okay, so ang kanya ay napapanahong problema naman na pinagdadaanan ng mga kagaya ni Mr. El Shahat na foreign student. Ano po? So, ganoon pong paraan kayo pumili ng paksa at bilang karagdagan, narito po yung ibinahagi ni San Juan kung paano tayo pipili ng maayos na paksa. Una, pumili daw po tayo ng paksa na may sapat na sanggunian. Alam naman po natin na napaka-importante ng mga sanggunian, ng mga supporting details dahil hindi masasabing maayos ang ating pananaliksik kung hindi natugunan ng mga supporting details na ito ang ating mga naging paliwanag naging resulta ng ating pag-aaral. Kaya dapat ang inyong mga paksang napili ay maraming sanggunian. Marami kayong makikita sa internet. Pag kayo nag-search, marami kayong makikita sa aklat. At syempre, may kaugnay ding thesis. Ano po? Next, pumili ng paksang limitado lamang at hindi malawak ang saklaw. Dapat ay may iisang focus lamang ang inyong pananaliksik. Ano po, buti nga walang nag-aral sa inyo tungkol sa globalisasyon, modernisasyon. Pag po ganoon, hindi espesipiko ang pag-aaralan ay napakahabang proseso dahil malawak ang sakop. Ikatlo, mahalaga na ang napili po ninyong paksa ay makakapag-ambag ng bagong kaalaman. Hindi yung meron ng gayang pananaliksik dati, binago nyo lang ang title, pero yung laman ay meron lang kayo ni-revise na kaunti. Pag po ganon, hindi po masasabi na ito ay nagbibigay ng bagong kaalaman. Apat, gagamit po tayo ng sistematiko at siyentipikong paraan ng pagsagot sa mga suliranin sa pamamagitan po ng pagsasagawa ng survey, mga interview. Ano po? Next, nararapat na ang mananaliksik ay may sapat na kaalaman sa paksa. Kagaya po ng kanina ko pang sinasabi, dapat hindi iisa, dalawang tao lamang ang nakakaalam ng paksa. Dapat kayo as a group, kahit sino ang tanungin sa inyo ay may kaalaman tungkol doon.
Next, ang sunod naman after ng pagpili ng paksa, tayo naman ay dumako sa pagpili ng batis ng impormasyon, which is ang tinutukoy pong batis ng impormasyon dito ay yung pagkukunan ninyo ng impormasyon, mga sanggunian like aklat, thesis, internet, artikulo, and syempre kasama rin sa batis ng impormasyon ang ating respondente. Sa pagpili ng batis ng impormasyon, una, tandaan po natin na dapat nating tiyakin na ang sanggunian ay isang akademiko. Ibig sabihin na ilathala at napag-aralan, hindi yung ang author ay anonymous na, ay tuloy-tuloy pa rin kayo sa pag-acknowledge sa kanya. So, hindi po maaari iyon. Hindi po magiging kapaki-pakinabang ang inyong pananaliksik. Ikalawa, kailangan po nating tukuyin ang uri ng pananaliksik. Ito po ba ay galing sa aklat, internet po ba, journal, o artikulo? Kung galing po ito sa internet, make sure yung site po na pagkukunan ninyo ay hindi fake news ang nilalaman. Ano po? Ikatlo, alamin kung ang sanggunian ay primarya o sekundarya. Pag primarya, original pa po yun. Wala pang pagbabagong nangyari. Pag sekundarya naman po, opinionated na po ang impormasyon o ang teksto. Nakakasunod po ba? To 205, kung nakakasunod, pumindot po kayo ng reaksyon kahit ano di yan. Kung hindi naman po ay maaari po kayong magtanong. Okay, next naman, dumako naman tayo sa ikatlong nilalaman ng unit number 4, which is pumapatungkol po ito sa pagbasa at pagsulat ng paraphrase. Paano naman po ito? So, paraphrase, alam naman po natin na hindi lamang tayo makakakuha ng impormasyon sa internet na kung saan ay nakasulat ito sa wikang Filipino. Marami po kayong mga impormasyon na makukuha na nakasulat sa wikang Ingles. So, ia-apply po ninyo doon ang paraphrase. Una, pwede po kayong magsalin. Pwede nyo pong isalin yung original na text sa English patungong Filipino. Ang padalawang application ng paraphrase ay yung teksto na nakasulat sa Filipino tapos hihiramin nyo lamang ang ideya. Sa paanong paraan? Yung ideya ng tekstong iyon na nakasulat sa Filipino ay palalawakin ninyo. So, paraphrase din po iyon. Naunawaan po ba ang paraphrase dahil ari po ay i-apply ninyo sa inyong pananaliksik? Naunawaan po ba? Malinaw? Kung meron pong tanong, pwede pong magtanong. Kung wala naman po kayong tanong, pumindot po ng kahit na anong reaksyon diyan bilang palatandaan na naunawaan ninyo yung paraphrase na tinatawag. Si Mr. Escamillan, ang kanya'y dislike. Ibig sabihin ba nito ay may tanong ka or may hindi naintindihan sa aking tinalakay? Kung meron anak, pwede kang magtanong sa akin at maglinaw. Wala po? Okay. So, ang next naman po ay may kinalaman sa pagbuo ng isang abstract. Ang abstract po, ito po yung buod ng chapters 1 hanggang chapter 5. Wala naman po kayong i-apply na abstract o wala po kayong gagawin na abstract sa inyong pananaliksik. Ano? Bakit po? Dahil mamaya sasabihin ko ang good news about doon. Next naman, ang review. Ang magsasagawa po ng review ay ako. Meron po tayong first reading and second reading ng inyong papel bago ang inyong final defense. Akademikong publikasyon naman po, kayo po ang magsasagawa nito pero hindi po ilalagay sa soft bind o hard bind. Ipiprint nyo lang po tapos sa ordinary folder, color coding po by section, doon nyo po ilalagay tapos naka-clip binder lamang para mas mura po, hindi po mahal. Pag po kasi mga soft bind at hard bind ay napakamahal. So, ang research journal, ito po ay hindi natin ini-apply sa maiikling pananaliksik. More on, ini-apply po itong research journal sa mga
pananaliksik na naglalaman ng chapters 1 hanggang 5. Presentasyon ng pananaliksik, mangyayari po ito sa araw po ng inyong defense. Sa araw ng defense, may presentation kayong ihahanda. Ako po ay hindi magbibigay ng template na inyong gagamitin. Kayo po ang bahalang gumawa noon ng inyong presentation. And make sure po na makabuluhan ang nilalaman ng inyong PPT. Saan niyo po kukunin? Di dun po sa inyong pananaliksik na ginawa. At wag naman pong ika-copy paste lahat ng data. Yung mahalaga lamang ang ika-copy paste ninyo. Naunawaan po ba? 2205. Naunawaan? Okay, gabay na revision. Ari po ay sa araw din ng inyong final defense kung saan lalagyan po ng mga komento ang inyong ginawang pananaliksik pero hindi nyo na po babaguhin iyon as formality na lamang po na nagkameron tayo ng defense and recommendation dahil wala na din pong time para baguhin. Naintindihan po ba? 2205. Okay, so ano po yung good news na sinasabi ko po kanina? Diga po nung atin pong intro o nung ating opening ng klase, sabi ko po ang pananaliksik po ninyo ay per chapter na 1 to 5. Ngayon, napakahaba po noon. Bakit? Ari po ang nilalaman noon. Yan. Kung inyo pong makikita, napakadami. Ano po? So, napagdesisyonan po namin na hindi po chapters 1 to 5 ang inyong gagawin. Mas maikling version, hindi din pananaliksik. Tinatawag po natin itong action research. Mas kakaunti ang nilalaman at hindi sobrang dami na kagaya po nito para magawa po ninyo ng maayos. Naunawaan po, uulitin ko, ang gagawin po ninyo ay research na hindi per chapter, kundi isang research na naglalaman ng mas maikling version ng pananaliksik. Ano po? Naintindihan po ba? Naintindihan? So, action research na lamang po ang inyong gagawin. So, yan. Tapos na po ang nilalaman ng unit number 4. Yung unit number 5 and 6 po, bukas natin didiscusin. Pati yung nilalaman ng action research, bukas din natin didiscusin. Tatapusin natin kasi next week, ang target natin ay wala na po tayong klase. Kundi gagawa na po kayo ng inyong pananaliksik. Bukas, may sasabihin din ako sa inyo about naman sa calendar natin simula sa checking ng first reading, second reading, validation ng inyong questionnaire and also your final defense. Naintindihan po ba? Naintindihan po ba? Okay, so mabuti naman po kung ganon na naunawaan po ng lahat. Ngayon, bago po tayo maghiwa-hiwalay, nais ko pong malaman sino po ang may katanungan o paglilinaw tungkol sa ating napag-usapan sa hapong ito. Kung mayroon po, pwede pong mag-raise hand. Kung wala naman po kayong katanungan, mangyari pong pumindot ng kahit na anong simbolo na inyong nakikita diyan. Okay, wala pong question or clarification. So bukas na lamang po natin itutuloy ang ating discussion. Para matapos na po tayo at makagawa na po kayo ng inyong pananaliksik. So yung natitira po nating oras, ano po ang inyong gagawin? Gagawa po kayo ng inyong statement of the problem. Hanggang bukas lang po ako mag-a-approve ng inyong SOP. Naunawaan po? Naunawaan po? Okay, so Mr. Cardenas? May concern lang po kami, ma'am, dun sa title po namin. Hindi po, ma'am, Ano, hindi anak? po lahat po. May concern lang po dun sa title namin. Napansin po kasi namin na hindi po lahat ng foreigner sa BSU is inang wika po nila is English.
Ay Ay, anong ating gagawin? ang aming title po is, wait lang po ma'am, Anong ating is ano gagawin? po yung wikang Babaguhin? Ingles bilang, opo ma'am, pwede po kaya mabago po yun. Approved na ba yan last time? Yes po ma'am, na-approve Ay niyo po hindi ma'am. na, okey na yun. Dahil hindi ako Oo nag-a-approve nga sa po. ibang section ng about foreigner kasi meron na. Ay tapos na Sige akong po, sige. approve ano, so i-push niyo na lamang 'yan. Sige po ma'am. Thank you po. Okey. Dahil tinatandaan ko po kung ano ang inyong ipino-propose na title kaya po may copy ako sa index. Dahil dala-dala ko po ito 'pag napunta din ako sa ibang section para ma-check ko kung alin yung meron ng title, kung alin pa yung wala. Ano, ay hanggang nung Monday ako nakapag-check ng ay, to kahapon ng title ay yun tapos na. Ano, so yung natitira nating oras, 'wag sayangin, gumawa kayo ng SOP ninyo. Make sure na meron kayong ipapa-approve hanggang bukas lamang po. Ngayon, kung kayo'y magpapa-approve, puwede kayong manatili sa ating meet, ano po, ng inyong SOP. Uulitin ko, ang SOP po ninyo, statement of the problem, 3 hanggang 4 na tanong. Kasama po doon ang tanong tungkol sa inyong output. Ang tanong po ay magsisimula sa ano, paano at bakit lamang. Nakuha po ba yoon? Malinaw po ba? Okay, so mabuti naman po kung gano'n. Ako po ay mananatili sa meet link na ito. Ano po, o di kaya naman po mag-chat po kayo kay Mr. Barola kapag kayo po ay magpapa-check ng SOP natin and papasok na lang ulit ako sa meet. Ano po, uulitin ko hanggang bukas lamang po iyon at inaasahan ko na may ipapa-check po kayo. Ano po, so thank you to 205. See you po bukas para sa discussion naman ng Unit 5, 6. Last part na po yon. And also, didiscussing ko din yung guide at yung calendar natin till final defense. Ano, so thank you to 205. Ingat po kayong lahat. Paalam po sa inyo.